na ating series. So, Philippians chapter 2 verse 15. Okay, so if I may request everyone na mag-stand no, as we give the reverence giving this reading this passage. Okay, so Philippians chapter 2 verse 15. Wala. O baka meron kayong mga Bible, no? So, sabayan sana natin lahat. Magsaya na. Okay, so Philippians chapter 2. Kita na? Okay, so Philippians chapter 2 verse 15. Ready? Begin. That you may become blameless and harmless children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation. Okay. Among whom you shine as lights in the world. So, amen. Okay, let's pray. Among labing balan og dalagon Dios Amahan sa langit, dagan kayong salamat sa imong paguban sa most tibok nga semana, Ginoo. Salamat jud kanunay sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi, Ginoo. Taliwala sa moang pagkamalinapason naman apan ang imong grasya ug imong kaluoy nagapadayon ug danag kanamong tanan, Ginoo. Salamat kay Ginoo sa mga grasya, salamat sa mga oportunidad, Ginoo, nga makasimba kami diya sa imong tiilan. Hinaut nga ikaw ta mendisyon kanamo sa matag sa Ginoo nga matun-an na imong pulong tagay mi kasing-kasing nga madinawaton, Ginoo, sa imong mga pagtudlog, pagpadlong sa among tagsa-tagsa ka mga kalag. Lord, amo kini ginatugyan bisan pa man sa mga nagapaminaw karon nga kabuntagon ug bisan pa man sa mga kaubanan namo nga nagapanimbaw usab sa mga kapastoran nga nagasangyaw sa imong mga pulong, tabangig ang matag sa Ginoo. Kini lamang o Dios ang ginatugyan, ginapasalamatan ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. may Tagalog pala tayo sa sige, so Tagalog tayo, no. So ang ating team, no, since meron tayong series na mga sinusunod, no, shining as light in the world as children of God without fault. So yun yung ating tatalakayin ngayong umagang ito. Okay, so ulitin ko po. Okay, so shining as light in the world as children of God without fault. So, tatlong bagay ang ating tingnan, no? Yung word na shining. Okay, so as lights daw in the world, as children of God without fault. So shining, light, at saka yung word na fault. Okay? So, okay lang. Tatlo. Okay, so yun yung ating tatalakayin. So, very challenging sa atin mga Christians, believers in Christ, to shine in the light. To shine as light in the world. Okay, so yung magkinang tayo, di ba? Kung ano natin yung yung mga Christmas lights, di ba? Yung sino na nakapunta dito sa Roppongi? Yung di ba? Yung buti pa si Tokyo, si Vels. Kung tingnan natin yung hanggang sa Tokyo Tower, nagliwanag yung yung tower. So tutok doon yung So, yun, isa na din yun, makita natin kung gaano kahusay, yung kung gaano kaganda yung pagsidlak ng mga, especially sa mga lights. Pero kung araw yun, di ba, hindi natin ma-appreciate yung yung ilaw, hindi natin yun ma-appreciate, promise. Pero kung dark, kung madilim, appreciate natin kung gaano kaganda yung mga lights, especially doon sa tower na yun yung plano na gagala namin sana kung matutuloy. So, sa ating mga mga Christians, sa mga sons, children of God. So, ganun din, even though na very challenging sa atin mga Christian na mag-shine as lights, pero kapag mag-shine tayo as lights in the world as children of God without fault, so maging makulay din yung ating pagka-Kristiyano, lalo na sa mga tao na wala pa diyan sa kahayag. Anong kahayag sa Tagalog? Liwanag. So maging katulad din natin sila na magliwanag ang buhay natin in the midst of
darkness, which is yun yung sinabi sa verse na crooked and perverse generation. Okay, so isa sa mga challenge, ito yung challenge sa atin mga Christians, no? To shine in the midst of the crooked and perverse generation. As a Christian, we must shine as lights in the world as children of God without fault. Okay, so yun yung challenge sa atin mga Christian. I hope and I pray na sana bigyan nating daan yung mga pagtuturo sa atin ng ating Panginoon. At saka may sabuhay natin sa ating kanya-kanyang buhay. So, bakit ito yung sinabi ni Apostol Paul, no? Hindi lang sa mga Christians, kasi yung Philippians kasi, dito kasi nakatuon yung message. Bakit may sinabi siya na that you may be blameless and harmless children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation among whom you shine as lights in the world. Okay, ganito kasi yun, no, mga kaya to nangyari, no? Even sa mga previous pa na verse, yung sino yung nag-preach no ng hindi mag-murmur, si Maka, no? Without dispute. Ayun, remember mo yung preaching, oh? Bakit? Hindi mo na rin yung preaching. Bakit napasabi ni Apostol Pablo nga hindi kayo murmur yung word na yun. Okay, so kung titingnan kasi natin yung book ng Philippians, hindi ko na remember kung may nag-intro doon about sa background ng Philippians. Ang Philippians kasi may tatlong problema na kinakaharap in which ang ito na verse na hulog to siya doon sa pangatlong problema. So ano yung problema na yon? So ang problema na yon sa time na isinulat itong Philippians, so number one, yung tinatawag na persecution. So marami mga persecution sa time during ni Apostle Pablo, na first, second, third missionary journey ni Apostle Pablo. So yun yung una, yung persecution. As we all know, hindi pa natin alam, no? Kung gusto natin malaman, ang Philippians ay isa sa mga nation na colonized by Roman Empire. So if we talk about colonized, so they are under the supervision of the Roman Empire. So subjected sila sa lahat ng mga gustong ipagawa sa Roman Empire, so dapat susundin nila. Isa na yung mga paniniwala. So alam naman natin na ang Roman Empire is a very, talaga sila, pagka sinabi mong religious talaga sila pagdating sa religious activities. So may mga mga Sanhedrins na nagpatuloy hanggang sa panahon ni Apostol Pablo. Nagpatuloy yung mga priests. Kung ano yung tinuro ng old times, so dapat yun yung sundin. In which sa Biblia, sa mga tinuro ni Apostol Pablo, opposite. So kaya ang mga Christian during this time, they are sila na mga malinapason yan eh. Kanang kuan sila ba kanang mga nakalimtan na ko tong word na hindi ko nasulat da. Mga unabiding law citizens. So yun yung Christians, tinagurian sila as unabiding law citizens according to the Roman beliefs, Roman teachings. So, yun yung may mga persecution. Kung remember niyo si Apostol Pablo, di ba? Sino kasama niya na priso doon sa Paul and Silas, di ba? Yung may na-convert na Philippian jailer. Kung remember niyo pa yun, yung may lindol na nangyari. Tapos, okay, so yun yung nangyari, no? Nang dahil doon, nakulong sila, because they are abiding law citizens, mga Christians. So hindi lang sila, marami mga Christians na pinipersecute. So yun yung number one, pinipersecute yung mga Christians. So number two na problem, ano kaya number two? So number two na problem ay yun yung mga mga false teachings. Okay, so false teachings. Hindi na mawawala yun, no? Kasi nga wala pa yung mga Christians, no? Hindi pa yung Christian. May mga teachings na ba in which like for example, mga pagan teachings, pagan practices. So nandoon na nag-exist na.
Hindi pa tinuro yung katuruan na tinuro ni Jesus Christ. Although meron namang mga Old Testament, yung mga kagaya ng mga Law of Moses, meron na naman yun. Pero hindi lang naman kasi yung tinuturo that time eh. May mga katuruan pa ng mga Ammonites, di ba? Mga kasi-klaseng mga nations ng mga katuruan. So hanggang sa panahon ni Apostol Paul, nag-exist. So yun yung isa na sa naging problema, no? False teaching. And then, hindi natin yan patagalin, no? Ang pang-last, yun yung, ito sa verse natin, bakit sinabi na Apostol Paul, uy kayo, huwag kayong mag-murmur dyan, huwag kayong huwag kayong mag-disputes. Ano yung disputes? Mag-away-away. So ano ang pangatlong problema? Ano kaya? Okay, so division. Isa na din yun, no? Okay, so division or conflict inside the church. Why church? So sa panahon ni Apostle Paul, meron to Philippi. Okay, so Philippi. Pag sinabi nating Philippi, lugar. Okay, lugar yan, lugar. So walang sa panahon dati, walang Catholic Church, walang Baptist Church, wala dati. Ang tawag doon, lugar. Church ng Philippi. So walang pangalan talaga ba? Pag sinabi yung Philippi, lugar. So sino ba yung sa time ni Apostol, sino ba yung mga tao na yun? So yun yung mga Christian na naka-address doon sa mga Christian yun as Philippian believers. So sa mga nakatira sa Philippi. Okay, sino ba yun? Okay, so pangatlong problema, yun yung conflict inside the church. Most especially, so sinabi doon sa verse chapter 4, di ko na isa-isahin kasi na-mention lang ito po si Euodia and si Syntyche. Kung na-familiar niyo yung word na yun, ng mga pangalan na yun. So yun sila. Isa sa mga na-mention sa Bible, yung mga nagka-problema sunod sa loob ng church. Kasi isa din yun sa mga maging dahilan kung bakit mayroong tinatawag na division. Hindi naman sinabi kung ano yung pinag-awayan nila inside the church. Siguro, itong si Syntyche, marami pa rin sinabi kay Euodia siguro, mga ano-ano na lang pinagsasabi. Hindi na lang sisimba si Syntyche or ikaw kasi Euodia, ano ka kasi, mga ganun daw, mga bagay. So, hindi naman natin alam yun kung ano yung pinag-awayan nila. Pero, siguro, mamarites siguro pinagmarites dun sa kabilang baryo na si Kuan, marites din. Ganun mga bagay. So, kaya, sila na Apostol Paul, huwag kayong mag-disputes dyan, huwag kayong mag-away-away. Kasi kung mag-away-away kayo, ang mangyari, ilan na nga lang tayo mga Christian dito, tapos mag-away-away pa kayo, mas lalo nang hindi Kaya yung challenge dito sa verse na inano ni Apostle Paul, you may become blameless and harmless children of God without fault in the midst of the crooked and perverse generation. Para maintindihan natin yung verse 15, tingnan natin yung 14 which is message ni Ano ang sabi sa verse 15? Ay, sorry. Sino magbasa dyan? Baka may gustong magbasa dyan. Philippians 14, para ulitin natin yung Okay, basta. 14. 2:14. Do all things without grumbling or Okay. disputing. Okay, so do all things without grumbling or do all things without murmurings and disputings. So doon talaga yan nakatuon sa message ng yung pag-aaway nila ba kasi may mga nagmurmur na hindi natin alam kung ano yung puno-tulo, bakit na yung nagmumurmur. Siguro nagkikwentahan siguro sila si Bilbis, lang naman to si Bilbis dito, wala naman tong ginagawa. Nagmurmur. Hindi naman tumutulong to sa gawain mga ganun ba, bagay hindi manghugas, hindi nga. Ito sa panahon natin ngayon, mga ganun siguro ganito yung mga problema natin. Pero sa panahon dati, hindi natin alam kung bakit may mga gano'n, Sa panahon natin ngayon, dito na lang man lumabas yung mga marites, dito na lang lumabas yung mga mariposa, post mo na, gano'n. So yan yung mga sinabi na Apostle Paul, bakit may mga murmurings, may mga kayong do things without murmurings and disputings. Kaya sabi sa verse 15, that you may be blameless. Klarong-klaro sa Biblia, para daw, hindi kayo, sa Tagalog pa, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan.
So, gets natin kung bakit sinabi ni Apostol Paul yun? Okay lang na medyo mabilis lang ba yung pagkasabi ko? Ha? Mabilis lang? Okay lang? Okay, so okay lang. So, yun yung verse, sinabi sa verse kasi may mga disputings inside the church, may mga conflict inside the church. So, hindi na bago sa pandinig natin yan, kahit saang church, kahit anong grupo pa yan. May mga church na nagkawatak-watak, may mga divisions sa mga church kasi may mga leaders na nagpagamit sa mga, hindi na natin i-mention, na nagpapagamit sa ibang mga para masira itong ganyan. So dapat na naman kasi talaga kung church, kapag sinabi mong church, yan yung tinatawag na separation between church and, di ba? Church and state, yung government ba? Dapat naman talaga na kung ano yung problema sa church yun, hindi na makikialam sa government, or kung may problema sa government, huwag na yung magkialam yung church. Yun yung sa yun yung sa law, yung sa bylaws na dapat yun yung mangyari, pero nangyari ngayon, nakikisali na yung mga church. So nangyari sa church, hindi naman yan lahat. Buti pa yung INC, siguro sa kanila ang dami nila nagkakaisa. Pero yung isa pa na sumali, hati talaga. Kasi nga, hindi naman lahat susunod. Lalo na kapag nakita talaga nila na may mga mali talaga. So yun yung nagiging perverse dun. Kasi alam na ng mata ng tao na mayroon talagang mali, pero ginawa pa rin tama. So yun yung word na perverse. Okay, so alis na tayo dyan, para diretso na tayo. Okay, so proposition natin, in the midst of a crooked and perverse generation, every believers or every Christians must shine as lights in the world as children of God without fault. Yun yung ating challenge para sa ngayon na umagang ito. Okay, so number 1, ang ating pagtunan ng pansin, yung word na shine. So shine as lights in the world as children of God without fault. Okay, so from the word na shine, ano yung dapat gawin natin in order for us na mag-shine? Okay, so isa-isahin natin yung word na shine, no? So letter S. Okay, so buksan niyo yung mga Bible sa Philippians chapter 2 verse 2 para ma-cover up natin yung verse. Okay, so Philippians chapter 2 verse 2. Okay, so para maging alive tayo, no? Isa-isa tayo, simula tayo kay Maka, tapos sunod sa kay Belbs. 2. Philippians chapter 2 verse 2. Oh. Complete my joy by being of the same mind, Mm. having the same love, being in full accord and of one mind. Okay, so Philippians chapter 2 verse 16, si Belbs. Mm. Okay. As you hold firmly to the word of life, and then I will be able to boast on the day of Christ that I did not run or labor in vain. Okay, so chapter 2 verse 18, si Early. For the same cause Mm. also do ye joy and rejoice with me. Okay, so as kinumpile ko yung tatlong na mga verse, so nakita ko yung word doon na joy, no? At saka yung pagkakaisa. So kinuha ko yung word na serve. Okay, so serve others with joy, having the same love, being one accord of one mind. So yun yung number 1 about sa shine. To shine, in order for us Christians na mag-shine tayo as lights, so we must need to serve others with joy, having the same love, being one accord of one mind. So service pa rin, no? Hindi pa rin mawawala yung service. Kung gusto nating mag-serve, number 1, unang-una sa Panginoon, so kailangan tayo talaga ng tinatawag na unity, no? Meron tayong pagkakaisa, no, na mag-serve sa Panginoon with joy. So siyempre, kailangan ng joy. Kasi kung wala tayong wala po tayong kalipay, wala tayong kalipay gani. Kagalakan na kasiyahan, no? Mahirap kapag wala tayo nun. Kaya kailangan natin mag-serve as Christians, believers of Jesus Christ, as lights, kailangan natin ng joy, no? Having the same love, being one accord of one mind. So yun yung number 1 nating pakakatandaan. So letter S, ano yung letter S?
serve, rejoice, having the same love, being one accord of one mind. Okay, so diretso na tayo sa number 2 kasi mahaba pa to, no? Okay, so letter H. Ano kaya ang letter H? So Philippians chapter Philippians chapter 2 verse 7, sila na. Hope. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Okay, so Sheila, Philippians chapter 2 verse 8. He humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Okay, so 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7 si Frank. 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7. Manual kasi ito mga Manual. page. Page. 1 Peter 5 verse 6 to 7. Prepare na lang ang sunod sa okay lang. Mamaya na pag panahon. Mamaya na lang. Sunod na Philippians 2:2. Ano, 1 1 Peter Peter? chapter 5 verse 6 to 7. 5 to 5 6 7. 5, 6, 7. Mm. Okay. So humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time, He will lift you up in honor. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Okay, so yung word na ano yun? Okay, humility. Okay, so humility or humbleness. Okay, so yun yung pangalawa, no? So shine. In order for us Christians na mag-shine as lights, as children of God, no, kailangan natin ng humility talaga, no? Isa sa mga ano na diyan, no, isa sa mga nagiging example diyan, yung sinabi diyan sa verse 7, but made Jesus Christ yan siya. Sabi sa verse, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Si Jesus Christ, no, ano daw, no reputation, even he is God, galing sa langit, so pumunta siya, form as a human, form of a servant, and was made the likeness of man. Okay, so sabi pa sa verse 8, and being found in a fashion as a man, and he humbled himself and became obedient unto the death, even the death of the cross. Okay, so yun yung sinabi sa Biblia. So kailangan natin ng humility or humbleness. Kaya sabi sa verse, humble yourself therefore under the mighty hand of God, so that the proper time He may exalt you, casting all anxiety on Him because He cares for you. So yun yung humility or humbleness. Kapag tayo ay hindi humble, mapagmataas tayo, so hindi talaga tayo mag-shine as children of God in the midst of the crooked and perverse generation. So yun yung pangalawa. So, ano yung pangalawa? Humility. Okay, so humbleness. Okay. So pangatlo, ano kaya yung pangatlo? Okay, so letter I, no? Para tayong ay mag-shine. Philippians chapter 2 verse 2, Max. Philippians chapter 2, verse 2. Mm. Complete my joy by being of the same mind, Mm. having the same love, being in full accord and of one mind. Okay, Philippians chapter 2 verse 5, binalik, no? Bells? In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Okay, so klarong-klaro na, fulfill you my joy that you may be like-minded, having the same love, being one of accord, of one mind. Verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So ano kaya ang letter I dito? In you. Ano kaya ang letter I sa shine? Yung word na I. Bibigyan ko ng prize. Kunin nyo na lang yung word na let this mind be in you, ha? Invest. Let this sa Tagalog pa, no? Mangagkakaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Investigation. Integrity. Okay, fulfill you my joy that you may be like-minded, having the same of love. Ha? Para dito na tayo. Taas-taas pa yung ano natin. Okay, so number 3, imitate. Okay, so to copy. Sabi sa verse, let this mind be in you. Ang meaning to say doon,
ang nasa isip ko ba, sana sa inyo din. Paras tayo ng pag-iisip ba? Kasi nga, kung ang pag-iisip ng isang Christian, iba ka, iba ko, iba sa'yo, wala tayong tinatawag na unity. Kapag wala tayong tinatawag na unity, hindi tayo nag-iisa, lalo na sa pag-iisip, lalo na sa sound of doctrine natin, kung hindi tayo parehas ng doktrina, ay wala tayo dito. Naniniwala ka ng ito, ganyan. So, kailangan natin ng kailangan tayo ng katuruan talaga na dapat maisa tayong lahat ba? Kasi nga kapag hindi tayo united as our belief sa Panginoon, so wala. Disable yung hindi mapapatuloy yung lalo pag iba-iba tayo ng doktrina. Okay, so in order for us na mag-shine as lights in the midst of crooked and perverse generation, so we must to imitate, okay, to be one-minded in Christ Jesus in love and humility, or to copy or to conform. So we must to imitate. Okay, so in Christ, hindi lang i-imitate natin si Apostol, medyo kasi yung word, kung natin si Apostol Pablo, i-imitate natin. Pero yun yung sinabi sa verse. Ang i-imitate na lang natin para for sure, i-imitate natin si Jesus. Okay, so kung ano man yung paniniwala natin sa Panginoon, kung ano man yung mga doktrina natin, so dapat magkakaisa, no? So wala tayong magiging problema kapag inimitate natin yung katuruan na sinabi, or kung sino si Jesus, yun na yung ating i-imitate. So yun yung pangatlo. Okay, so sino yung next na magbasa? Si Erlyn, no? Okay, so pang-apat, no? Letter N. Okay, so Earl, Philippians chapter 2, verse 13, letter N. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Okay, so for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. So ano kaya ang letter N? N. Medyo mahirap to, kaya chapter 2 verse 13. Sorry. 2:13. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Pleasure. Nurture. Nurture, next. N, letter N. Okay, meron pa tayong lights, meron pa tayong, nature. N, letter N. Sige. Nice. Okay, so para didiretso na tayo, no? Hindi na tayo magtatagal sa isang, no? Okay. Hindi kayo nang mamadali. O sige, ano yun na? Go na? Okay, so sirit na. Okay, so letter N, from the word for it is God which worketh in you. So letter N, never stop recognizing the source or God, not yourself. Okay, so not yourself, no? Kung di ba, siyempre may mga tao na sumikat lang pero hindi na tumingin sa likod kung sino yung dahilan na kanyang pagsikat. So yun yung never stop recognizing the source, or sino yung source sa atin lahat? Ang Panginoon, no? Siya ang provider, siya yung nagbigay sa atin ng lalo na mga kalakasan, tumatanggap na tayo ng mga sahod, tumatanggap tayo ng kahit hangin, tubig, pagkain, nakita natin yung kagandahan ng buong mundong ito, mundong ibabaw, because nang dahil yan sa ating source, na nag-iisang source, which is ang ating Panginoon. So never stop recognizing the source, not yourself, not ourselves, no? Hindi sa ating sarili. So letter N, yun yung letter N. In order for us to shine as lights in the midst of crooked and perverse generation, we must never stop recognizing the source, not yourself. Okay, so letter E. Okay, so si Ella. Philippians chapter 2 verse 14. Do all things without murmurings and disputing. 15 si Sheila. Mm. So become blameless and pure children of God without fault, in who are fed and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. Okay, so ano kaya ang letter E? Enlighten? Ilang two syllable? 2 syllable? One word
One word lang. One word, pero may sentence pa siya. One word sa letter A, pero ang sentence niya, continue na yan. Ay, tama. Okay, so embrace. Embrace what is truth embrace what is truth that leads to Christ. Kaya sinabi doon sa verse, do all things without murmurings and disputings. Bakit nga ni sinabi na ni Apostle Paul na huwag kayong magmurmur? Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang bulong-bulong at pagtatalo. Bakit kaya? Kasi may mga conflict inside the church. So, sabi pa yan, that you may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke in the midst of the crooked and perverse nations, among whom you shine as lights in the world. So, let us embrace what is truth. Ano yung truth? Ano yung truth kaya na pwede nating i-bear? Yung katotohanan ng Panginoon, ha? We are sons and daughters. Ano kaya yung truth? The truth is, tayo, mga anak tayo sa Panginoon, binago tayo ng ating Panginoon through the blood of Jesus Christ. So, yun yung truth. Kaya ang sinabi sa verse, the truth shall make us free. So, yun yung totoo. In order for us na maano natin yung mga tao na wala pa sa kahayag, sa light, so let us embrace the truth that leads to Christ. Madala natin yung mga kakilala o mga kasama natin na wala pa dyan sa kahayag. And never stop recognizing the source, not yourself. So letter A, balik natin. Okay, so balik daw, embrace what is truth that leads to Christ. So if ang mga katuroan na hindi naman truth, hindi naman tama, so let us not embrace. Yun mga truth lang. Kasi nga, yun yung mga bagay para na mag-shine tayo as lights, as children of God in the midst of the crooked and perverse generation. Okay, so i-recap natin ang mga kasi magpatuloy tayo sa magpatuloy tayo. Ay, meron pa pala itong verse, no? Philippians 2:10 pa pala. Okay, so Philippians 2:10, tapos sila, no? Frank. Oh. 2:10. So that at the name of Jesus, every knee should bow, and heaven, on earth, and under the earth. Verse 11. 11. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ayun pala, sorry kanina kasi nga nauna ko yung 14 at saka 15. So which is dapat mauna pala ang 10 at saka 11. Na gyako lang, gyako. So nasabi that at the name of Jesus, every knee should bow. So every knee should bow daw, luluhod ang lahat, no? So at that every tongue should confess. So confess, no? That Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Okay, so ano yung number 1? Letter S? Yung word na? Serve with joy. Having the same love, with being one accord of one mind. Letter H. Ano yung letter H? Humility or humbleness. Okay, so letter I. So imitation, no? Okay, imitation. So letter N. Never stop recognizing the source. Not to yourself. Okay, so letter E. Embrace the truth that leads to Christ. Para daw that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and on things in earth and things under the earth. Okay, so verse 7, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. So, yun yung mga bagay na dapat nating pakatandaan for us to shine as lights in the midst of perverse, in the midst of crooked and perverse generation. So, yun yung point natin number 1, ha? Number 1 pa yun ang point. Mababa ba? So, binilisan ko lang, no? Kasi pangalawa pa tayo.
Pangalawa, yung word na lights. Ano kaya yung word na lights? Okay, so medyo lumabas na tayo sa ano, no? Kinuha ko lang yung word na lights. So naging topical na tayo ngayon po. Okay, so lights. Kasi sa text, sa team natin, ang challenge kasi is shining as lights in the world as children of God without fault. So kinuha ko yung word na lights. So letter L. Ano kaya ang letter L dito? Sa tingin nyo? Okay, so love. Okay, so ng love, no? Love. Our God is love. Loving ang ating Panginoon. Kaya God is love. Ay, klarong-klaro, no? Love. So, our God is love. For God so loved the world that He gave His only Son. Kaya meron tayong sineselebrate na ano, no? Pasko. Meron tayong Christmas kasi as we as we acknowledge lang na may sinilang na sanggol na Messiah na para i-save yung mga tao. So nagpapakita lang yun ng pagmamahal ng ating Ama na sa langit na ipinadala niya ang kanyang bugtong anak na si Jesus. So lights. So since God is love, ano yung gagawin natin since God is love? Ano ang sinabi sa verse? John chapter 13 verse 34. Sino na yung next? Si Maka. John chapter 13 verse 34. 13 verse 34. Mm. A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. So, a new commandment. Sino yung nagsabi nito? Okay, si Jesus, no? Si Jesus ang nagsabi nito, no? Kapag ka nakapula yung nasa Bible, ibig sabihin doon, si Jesus ang nagsabi doon. I give a new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. So isa sa mga since God is love, we must to love one another. So ibigay din natin sa mga taong wala pa dyan sa katotohanan ang pagmamahal na ibinigay sa atin ng Panginoon, which is yun yung pagmamahal. So yun yung letter L sa word na lights. Ano yung letter L? Since God loves us, we must to love also sa ibang mga tao na wala pa dyan sa katotohanan. Okay, so letter I. Ano kaya yung letter I? Okay, so pakibasa sa si Belbes na. So 1 Timothy chapter 2 verse 15. 1 Timothy verse 2:15. Mm. But women will be saved through childbearing. Dili. 1 Timothy 2:5. 2:5. Mm. Ay, 2:5 and Mm. 2:5. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. So ano kaya yung I doon? For there is one God and one mediator between mankind. Which is Jesus, the one Christ Jesus. Ano kaya yung I doon? So nakita natin yung love na Panginoon. So pangalawa, ano kaya yung I? Through Jesus Christ, so, sa pamamagitan ng kay Jesus, so meron tayong relationship doon sa Ama, sa langit, no? Sa kay God the Father, sa pamamagitan ng kay Kristo Jesus. So ano kaya yung I doon? We must to have an letter I. For us na magkaroon tayo ng relationship doon sa Ama. We must to have letter I. Intimate relationship with Jesus. Okay, so kailangan meron tayong intimate relationship sa ating Panginoong si Jesucristo para magkaroon tayo ng relationship doon sa Ama. Okay, so for there is one, ano na sabi? For there is one God and one mediator between God and man. The man Christ Jesus. So sa pamamagitan lang ng Kristo Jesus, walang ibang
pangalan, no? Walang ibang kung sino pa yang pwede nating maging biker, no? Maging hulip. Ano yung puli? Tagalog. Kapalit. Walang ibang kapalit. Except lang kay Jesus Christ. For there is one and only. So, we can have our relationship to the Lord through our intimate relationship with Jesus Christ. Kailangan tayo magkaroon ng intimate relationship dyan sa kay Kristo Jesus. Okay, so, yun yung letter I. So, since we have an intimate relationship sa Panginoon, so, we owe also to share the intimate relationship sa mga tao, lalo na sa mga tao na wala pa dyan sa katotohanan. Okay, so letter I. That's letter I. Okay, so ano ang next? Letter G. Okay, so letter G. Ano kaya yung G? Okay, so 1 Timothy chapter 2 verse 3, si Orly. 1 Timothy chapter 2 verse 3. Ang next sa ila, verse 4 sa ila. 1 Timothy chapter 2 verse 4. 3 si Orly. 2 verse 3. 2 verse 3. This is good, and pleases God or Savior. Verse 4. 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Okay, so ano kaya yung letter G doon? Goodness of God. Okay, so for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth, and to come to the knowledge of the truth. Okay, so for this is good. Oh, God is good. Amen ba? Naniniwala ba tayo that God is good? Amen. So, amen. God is good. All the time, God is good. So, yun yung pakakatandaan natin that God is always good, even we are not. Kasi, nag-rely na naman tayo sa sa grasya grace. Yung mercy ng Panginoon, kung wala yun, wala pa din. Kasi hindi naman talaga tayo, opposite tayo kung ano ang Panginoon, kung good ang Panginoon, sa gustuin natin sa hindi naman tayo good. Kaya meron tayong nire-rely na grace and mercy sa Panginoon para maano natin yung goodness ng ating Panginoon. So God is good. So since God is good, or our God is good sa lahat, hindi lang naman sa atin dito, no? Kasi nga ang sabi sa Biblia, for this is good and acceptable in the spirit of our Savior, who will have all men. Yung all men, ayun yung world. Okay, so world, no? All men. For God so loved the world. Okay, so world. Ang inilove ni Lord ay yung buong sanlibutan. So ano ang sinabi sa verse? Who will have all men to be saved. So gusto lang ng Panginoon na isi-save yung tao and to come unto the knowledge of truth. Okay, so yun yung gusto ng Panginoon. Yun yung pagka good ng ating Panginoon. So gusto lang ng Panginoon na ipakita din natin sa mga wala pa dyan sa katotohanan ang goodness ng Panginoon. So in order for us na mag-shine tayo as lights, we must to share also the goodness of God dyan sa mga kasama natin na wala pa dyan kay Kristo. Okay, so ano yung letter G? The goodness of God. Okay, so letter H. Ano kaya yung H? Okay, basa siya. Titus chapter 1 verse 2. Verse 2, this truth gives them confidence that they have eternal life, in which God, who does not lie, promised them before the world began. Oh, iba yung ano niya, no? Iba yung translation na. So, ibang translation. Titus 1. Oh, sakto yan, sakto, pero ang translation din iba. Okay, so baka may ibang translation pa diyan. Titus 1 chapter 2, pakibasa. NIV. In the hope of Okay, so eternal yun. life, which God, that cannot lie, promised before the world began. Okay, so ano yung H? Okay, so we have a living hope. A hope of eternal life. So yun yung sa lights, no? So ano yung H? Hope of eternal life. So sa Bisaya pa paglaom, no? Kapaglaom. Sa Tagalog, ano yung sa Tagalog? Pag-asa. Okay, so meron tayong buhay na pag-asa. Ano yung buhay na pag-asa na yun? Yun yung eternal life, hindi eternal condemnation, no?
Okay, so ano pa ang sinabi sa 1 Peter chapter 1 verse 3? Frank, 1 Peter chapter 1 verse 3. First Peter, verse Ah, 1 verse 3. 1 Peter 1:3. First Peter 1. Mm. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. It is by His great mercy that we have been born again, because God raised Jesus Christ from the dead. Now we live with great expectation. Balik na naman sa NIV. NIV yung ano kay review kay Ilaw, NIV yung ano ni Ilaw. Ano sa daw? 1 Peter 1:3. 1 Peter 1:3. Mm. Whose adorning, let it not be that outward adorning of Ay, 1 Peter 1:3. one 1 Peter 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ. Okay, so living hope. So yun pa rin yun, no? Okay, so praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Okay, so we have a living hope. So since we have now a living hope, so we are hoping and praying na itong living hope na binigay sa atin ng Panginoon, a hope of eternal life will also spread to the people, especially to the people na wala pa dyan sa katotohanan. Those who are in the darkness. Okay, so yun yung letter H. Okay, so ang letter T, ano kaya yung letter T? John chapter 8 verse 32. Okay, so John 8:32, si Maka na sad. John 8:32. 32. John 8:32. Mm. John 8:32. Okay, Max, kibasa. So, and you will know the truth, and the truth will set you free. Okay, so we have truth, no? So ang katotohanan talaga, no? Sino yung katotohanan? Okay, so sabi sa Biblia, Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And you shall know the truth. Ano ba yung mga nalalaman natin? Alam nyo na yung katotohanan. So sabi sa verse, ang katotohanan ang magdala sa inyo sa kalayaan. So meron tayong freedom. Kasi meron na nandito na sa atin yung katotohanan. How about sa mga wala pa dyan sa katotohanan? Ano yung mangyari sa kanila? So wala silang freedom. Pa rin sila sa bondage. Although nakalakad-lakad dyan sila dyan, makikita natin freedom sila. Pero ang katotohanan dyan, spiritually, they are in the bondage. Okay? So yun yung sabi sa verse, no? You know the truth, and the truth will make or shall make you free. So I hope na yung truth na nagbigay sa atin ng kalayaan ay may spread out pa din natin sa mga tao, lalo na sa mga tao na wala pa dyan sa katotohanan. Okay, so sa lights, letter T, ano yung T? Truth. Okay, so letter S, last, lights. Ano yung letter S? Guess na lang. Ano yung letter S? Shine, scripture. Sovereign. Savior. Kapag sabihin ko kasi yung verse, makikita na naman kasi agad. Savior, Scripture. scripture, ha? Save. Malapit na yun kay Ella. Malapit na yun kay Ella. Yan. Salvation. Okay, so Ephesians chapter 6 verse 17. Sino na yung next? Na magbasa? Si Bilbel. Bells. Philippians 6:17. Philippians 6. Mm. Philippians 6. Ephesians 6:17. Ephesians 6:17. 6:17. Mm. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. So kaya nga sinabi sa ni Apostol Pablo dun sa taga-Epeso na naman. So take the helmet of salvation. Okay, so the helmet of salvation. Okay, so and the sword of the Spirit, which is the word of God. In Ephesians 6:17, early basa. Ephesians 6:17. Ay, hindi na pala. Tapos na pala, no?
The assurance of salvation or hope serves as a helmet or protecting the mind and spiritual warfare. Okay, so yun yung isa sa mga itinuro din dun sa Ephesians na kailangan mo i-ano yung salvation, which is yung assurance of salvation ba, helmet, yun yung helmet. Alam mo yung helmet, di ba, kapag meron kang helmet, nandun ka sa gubat, no? Nandun ka sa bike, nagbabike ka, kung matumba, hindi natin alam yung panahon. Tumaan yung helmet, no? Safety. So, yun daw yung salvation natin, no? Kaya ang challenge doon, take the helmet of salvation. So, para ma-safe. Assurance, no? Assurance of salvation. So, tayo, meron tayong salvation kasi binigay yan sa atin ng Panginoon. So, it serves as lights, no? Since ang challenge sa atin is magkinang yung ating lights, so yun yung challenge, letter S. Yung salvation na ibinigay sa atin ng Panginoon, syempre, share din natin salvation. Kasi ibinigay yan sa atin ng Panginoon at natanggap na natin yung salvation na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, the challenge for us Christians, na yung salvation na natanggap natin is also, i-share din natin sa mga tao na wala pa dyan sa katotohanan. Okay, so ano yung lights? Letter L? Love. Number, pangalawa? Ano yung I? Letter I, bago lang tayo na gano. Embrace. Ano yung embrace? I, embrace? Embrace? Ano yung imitation? Yung sa shine, ano yung verse nun? Si Philippians yun eh. Philippians 2:15. Hindi, I mean, yung verse pinaka. Dito tayo sa lights, sa lights. Ang sa quad, imitate sa or to sa shine. So sa letter I, ano yung sa letter I? Sa light. Sa lights naman tayo, hindi naman tayo sa shine. Sa lights naman tayo, tapos naman tayo sa shine. Ay naman tayo ay. So hindi natin na Okay, so letter I, intimate relationship with Jesus Christ. So intimate, yung word na intimate. So letter G, ano yung G? Goodness of God. Letter H, hope of eternal life. Letter T, truth. Letter S, okay, so isa-isa natin yung word. Letter L, kung wala, ano yung kabaliktaran ng love? Unlove. Hate. So love, hate. So hate. Kung wala tayong love, hindi natin naranasan yung love, hatred yung mararanasan natin. Kung wala pa tayo diyan sa katotohanan, wala pang Kristo sa atin, so hate yung mararanasan sa mga taong wala pang Kristo sa kanilang buhay. So you must need to show the love, lalo na sa mga wala pa kang Kristo. Okay, so pangalawa, ano yung kabaliktaran ng intimate? Or other word, closeness. Ano yung kabaliktaran ng closeness? Lukewarm. Closeness. Distance. Okay, so distance. Closeness. Distance. Intimate, other term. So, ano pa yung mga other term? Hindi ko na opposite. So, intimate relationship involves distance, coldness. Okay, so, coldness. Isa na din yan, no? Kung malaya tayo sa Panginoon, cold. Magiging cold yung ano natin. So, isa na din yung word na isolation or lack of emotional or physical closeness or with the common terms being aloofness. Okay, so detachment or disconnection. So, yun yung kabaliktaran kapag sinabi nating intimate relationship with the Lord. Okay, so goodness. Ano yung kabaliktaran ng goodness? Okay, so bad. So badness. Okay, so letter H. Hope. Ano yung kabaliktaran ng hope? Hopeless. So wala tayong, ano Tagalog yung hope nga? Pag-asa. So walang pag-asa. Wala tayong pag-asa sa eternal. Lalo na sa mga wala pa dyan sa katotohanan. Okay, ang truth. Ano yung kabaliktaran ng truth? Lies. So, andun pa tayo sa mga kasinungalingan. So, since we have received the truth, so andyan na tayo sa truth. Hindi na tayo dan sa kasinungalingan. Okay, so salvation. Ano yung kabaliktaran sa salvation? Condemnation. Okay, so condemnation or damnation. Okay, so yun yung kabaliktaran doon sa salvation. So yun yung pakakatandaan natin, no? Para mag-shine tayo as lights, so kailangan natin yung word na lights, intimate relationship, sa lights lang muna. Sa goodness of God, letter T, H, hope, letter T, truth, and salvation.
Okay, so last na pangalawa natin yan na point. Oh. Ito na yung pang-last. Ano yung last? Okay, so last yung word na fault. Okay, so ano yung sabi doon? Shining as lights in the world as children of God without fault. Yun yung pinaka-challenge, yung word na without fault kasi wala namang perfect sa ating lahat eh. Ang challenge, pwede pa natin magawa yung word na mag-shine. Pwede tayo mag-shine. Pwede din tayong mag-shine as lights. Pero kapag sinabi mong without fault, kaya nag-usap kami ni Commander, bakit pa kasi ito nadagdag tong without fault? Napaisip ako, dagdag to na ano, problema. Hindi naman problema, challenge to. Challenge sa atin lahat kasi nga, hindi naman natin to gawain eh. Gawain naman to ng ating Panginoon eh. Kaya nga, sabi sa verse, anong sabi sa verse 11 nga? Ulitin natin sa yung word na Philippians chapter 2 verse 13, for it is God which worketh in you to both will and to do of His good pleasure. So hindi naman natin kasi ito gawain naman to ng Panginoon. So tutulungan tayo, kung magpapatulong tayo sa Panginoon. So yung word na without fault, yung tanong ba, possible ba or impossible? Para sa inyo, possible or possible? Impossible. Impossible without fault? Fault, without kamalian ba? Walang kamalian ba? Mag-shine ka as lights na walang kamalian, ha? In short, perfect. Dapat ka maging perfect. Possible or impossible? Impossible? Possible? Sino yung magsasabi dito ng impossible? Ay, possible kung tabang sa Ginoo. Possible kung tabang sa Ginoo. Mapapagalitan kayo sa gumawa ng ano dyan. Team dyan. Sige. Possible? Impossible? Ikaw? Possible or impossible? Possible? Christian man ka, with God, nothing is impossible. With God, oh. Ha? We are blameless, no. Possible para sa ima. Possible na. Sa ima, cool. Impossible ka ang cool. Sa ima, impossible jud. Sa ima, si. Possible ba or impossible na magiging without fault ang ating pag-shine as lights in the midst of the crooked and perverse generation? Para sa iyo, possible or impossible? Wala pa, tanong pa lang. Tanong pa lang. Kasi nga, yun sinabi sa team eh. Direksyon ako yun sa mic ko. Sige, diretso na lang tayo na kasi walang verse eh. Kasi ang magiging debatable kasi yan kapag sinabi mong para sa kanila, oh, sabi nila, imposible. Sa kanila dito, posible naman. Pero ang sinabi sa naggawa ng team natin, kaya nagtalo din kami ni Commander, bakit may nakalagay dito na without fault? Wala naman sa verse kasi. Tingnan natin yung verse kasi, nag-away sa loob ng church, may dalawang nag-away. Naka-address doon sa verse. Kayo, mga nag-away kayo, mga nag-conflict kayo, so doon nakabase ang without fault. Inano sila ba? Ni-rebuke sila ba? Pwede natin i-accept kasi para naman yan sa lahat ng mga Christian eh. Para din sa atin. So, isa na din yung sa sinabi ni Frank, no, para malinawan din tayo, for with God, nothing is impossible man. So, kung mag-rely tayo sa ating Panginoon, i-rely natin yung sarili natin sa Panginoon, magiging possible siya. Tama? Tama, hindi? Tama. Pero kung hindi natin i-rely sa Panginoon, ang mga bagay na i-rely dapat natin, hindi yun magiging possible. Magiging imposible talaga yun. Kaya nga, dito tayo sa verse na hinahanap ni She kanina, no? Philippians chapter 2, verse 13, ano sabi? For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Good purpose. So sa tanong na possible ba or impossible, so with God, nothing is impossible. So pwede siya magiging possible if we always rely to the Lord, to the source. Okay, nalinawan tayo doon. So sana hindi natin sisisihin yung nagawa ng religion. Wala akong hindi ko na sinunod yung sa kasi medyo mataas kasi medyo mahaba. Kaya hindi ko na lang nilagay sa outline. So last, yung word na fault, yung fault lang ating i-consider sa ngayon. Wala na yung without fault, no? Wala na yung without. So okay, so fault stands letter F, stands with F, letter F. Ano yung F? Faith?
Faith kaya? Faith? Follow. Ano yung sabi sa verse? Ano sabi sa verse? Ano? Sa verse 13. Philippians chapter, sino yan na yung next? Sino na yung next? Sorry. That you Okay, so dito na lang tayo sa verse. Okay, so verse, ano na kasi ako nagkawatak-watak na itong. Okay, so Proverbs chapter 9 verse 10. Proverbs 9 verse 10. Proverbs 19. Proverbs chapter 9 verse 10. Chapter 9, verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is the understanding. Okay, so fault, no? The fear of the Lord. Yung faith kanina kasi medyo malayo na rin kasi yun kapag ididikit natin yung sa word na fault kasi pwede naman tayo gagawa ng mga kabulastugan eh. Sa gustuhin natin sa sarili, sa sadyain natin o sa hindi, pwede tayo gagawa ng kabulastugan lalo na kung wala tayong letter F sa Panginoon. Wala tayong fear sa Panginoon. So, para hindi tayo magagawa ng kabulastugan in the eyes or the presence of our living God. So, we must need to fear to the Lord. Okay, so kaya nga sabi sa Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Okay ba yun? So, fear. So, kailangan nating kailangan natin ng takot ng ating Panginoon. Okay, so letter A. Ano yung letter A? Okay, malapit na tayo, no? Letter A na. Next, si Ella. Letter A, Psalms chapter 32 verse 1. 51, no? Psalms 32 verse 51. Chapter 2 verse dili 51. Chapter 32 verse 51. Wala? 5 daw, 5 na lang, 5. Chapter 2 verse 5. Psalms Psalms 32 verse 51. Wala. 5 na lang, kuha na lang tong 1. Verse 5. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgivest the iniquity of my sin. Selah. Okay, so ano yung A doon? Okay, so acknowledge my sins unto thee. So yung word na acknowledge, no? Ano yung una, letter F? Fear. So siyempre mga makasalanan tayong lahat, wala naman hindi makasalanan tayo dito nang dahil lang naman sa dugo ni Kristo Jesus na nag-ano sa atin. So siyempre nagkakasala pa rin tayo. Pero kung i-acknowledge natin yung ating mga pagkakasala diyan sa ating Panginoon, okay, so I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have not I hid. I said, I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah. Okay, so yun yung sinabi ni David, no? So, acknowledge. Ang Selah na yun, amen yan, amen. So, sa ibang amen, mga ganun ba? Okay, so, sa Tagalog pa, para didiretso tayo, aking kinilala, yung word na acknowledge, no? Kinilala, aking ikinilala. Okay, so yun yung acknowledge daw. Ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipapayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. So let us always acknowledge the fault and the need of forgiveness. So yun yung sa fault, no, sa letter A. So ano kaya yung sa letter U? Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Next si Sheila. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ecclesiastes 3:1.
Okay, sunod-sunod na lang tayo, no, para hindi masayang yung verse. Si Frank sa 2. Sunod kay sila, si Frank. Tapos si Maka. Hanggang ano na lang tayo, para hindi masayang yung verse. Hanggang 9, salitan. 2. Ecclesiastes chapter 3, verse 2. 3 si Maka, 4 si Belbs, para maubos natin lahat. Sige. Pero ito naman din yung ibasa, di ba? 1 na yun, 1 yun, 1. 2 sa'yo. Sige. Okay. Verse 2, a time to be born and a time to die. Okay, next. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. Next. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. Or, A time to scatter stone and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain from embracing. next. A time to get and a time to lose. A time to keep and a time to cast away. Che. 7. Oo. A time to hear and a time to hide. A time to be quiet and a time to speak. Frank. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. Okay, so last na lang si Maka, verse 9. What gain has the worker from his toil? Okay, so from his labor dito. Okay, so ano kaya yung number, letter U? Understand. Okay, so understand. So understand the meaning of life. Okay, so let us understand the meaning of life. Ano ba yung meaning? Ano ba yung mga purpose? Bakit tayo nandito sa mundong ibabaw? So yun yung natin, no, pakakatandaan. May purpose ba tayo dito o wala? Ano kaya yun? To understand To understand? the will of the Lord. To understand the will of the Lord. Si Maka. Ay, Max. To love God. To be loved by God. Si ano? To serve God. Si Early. To understand your purpose. Okay, sila. Si Ila. Ano kayong purpose natin? Sa mundong ibabaw. Para gamitin. Okay, si Sheila na tayo. Ano kaya yung purpose natin kung bakit tayo nandito pa sa mundong ibabaw? Bakit kaya hindi pa tayo kinuha ni Lord? To do His will. Okay, so okay, so iniisa-isa na to dito, no, sa pinagsabi ni kasi nga sabi na sa verse 1, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Every one of us has a purpose, no? Pero na lang kung ano yung pagkakaintindi. Meron kasi tayong tinatawag na worldly views and sa ating mga views, no? So Christian views. So, depende na lang kung paano natin intindihin yun. Kasi sa atin mga Christian, alam natin kung ano yung purpose natin is magpagamit sa ating Panginoon. Okay, so yun yung palagi nating pakatandaan, no? Okay, so let us understand the purpose or the meaning of life. Okay, so malapit na tayong matapos. Okay, so sa letter L na tayo. Letter L, ano kaya yung letter L? Ano na lang tayo, mag-guess na lang tayo, no? Kasi wala akong ano dito. Letter L. Living our purpose. Ano kaya yung L? Sa Pao, si Frank. O, letter L, magbigay na lang kayo ng L. Si Belbes. Sige. About sa fault, no? About sa fault. About sa fault. Ha? Letting go. Go, ha? Go of my past. Letting go of my past. Si Orly. Letter L, or. Loss. Sige, kita na. Para diretso na tayo. Ay, sundog ka. Ano siya? Letting man to. A mistake. Yeah, Learning. Dito na lang tayo sa kay Mac. Ano yung letter L, Max? Magbigay ka ng letter L about fault. Letter L. Sige na, pagdalhin na diya. Bisa kung saan na lang good. About L. L. About fault. L. Ay, Dalaw, gaya po rin. Sila na lang, oy. Loser. Sige, sa'yo mo, letter L. Letter L. About fault. Guess lang, kahit ano. Fault, yung kamalian. Letting go of my past. Sige, ano. Sa'yo. Pass. Okay. So, learning from my mistakes. So, nagkatama si Ella, no? Learning. Okay, so, learning.
Okay, so learning, di pala, learning pa. Lessons to learn. May mga lessons to learn. Learning pa rin, pero nandun pa, learning pa din, no? Mga lessons to learn, lalo na sa mga, mga faults. Kasi kung may mga history, it repeats itself, mga ganun ba? So, may mga ganun na, ano ibig sabihin, history repeats itself. So, may mga bagay na hindi natututunan, kaya ulit-ulit naman. So, as a Christian, so kailangan nating may mga lessons tayo na dapat nating ma-learn. Kung hindi natin yun, ma-learn, yung mga lessons na napagdaanan, na natapos na, pwede magiging, na naman yun, magiging problema, lalo na sa ating kakaharapin. So, kung fault yun, hindi na tayo matatapos sa ating kamalian kapag yun yung panatilihin nating ipaglaban sa buhay. Okay, so, kaya, sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5, saan tayo nag-last kanina? Sige ka na. Proverbs 3, 5. 5:3-5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. So let us trust the Lord. So mga lessons, mga understanding, mga wisdom, mga knowledge. So let us always to trust in the Lord. Okay? Para sa mga ganyang bagay. Okay? So last na talaga. Okay? So maabot na tayo ng alas 12 na. Alas 10 na tayo, no? 11:48 pa pala. Last na lang talaga, last. Okay, so letter E sa T. Sa false. Ano kaya yung letter T? Guess na lang, kahit sino na lang. Ha? Teach sa letter T. Trust. Testing, related sa fault. Si Sheila, T. Wala. T. Wala. Ikaw, L. T. Teachings. Ikaw, Mas. Wala. Okay, so letter T about sa false, yung word na temptation. So, temptation to avoid. So, yun yung last na magiging challenge. So, marami mga temptation pa na mangyayari. No? Marami pa mga temptation na pwedeng dadating sa ating buhay na kapag tayo ay hindi, hindi natin i-avoid, so pwedeng, yun, fault na naman. So, fault. Kaya nga, sabi ni Apostle Paul, without fault. So, paano tayo maging without fault kung hindi natin i-avoid ang mga temptation sa buhay natin? Okay, so, ang magbasa niyan sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17, 16 si Ella, si Sheila, ang 17. 1 John chapter 2, verse 15 si Orly. 2:15, 16 si Ella, 17 si Sheila. 2:15. Diyan na tayo magtatapos, no? 1 John 2:15. Do not love the world for anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father and not in them. 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. 17. Sheila. And this world is fading away, along with everything that is from it will fade. But everyone who does what pleases God will live forever. Okay, so yun yung tatlong bagay. Ano daw? Last of the... Una. Pinakauna. Last of the... Everything in the world, last of the flesh. Tama pala. Last of the flesh. Number 2, last of the eyes. Number 3, pride of life. Ano yung mga bagay na flesh? Last of the flesh. Ano yun? Makailib nun sa unod ba, no? Mga pornography, yung mga mahirap yun, no? So, kung kailangan mong... okay, so mga addiction, mga... marami. Addiction. So, mga last of the flesh, di lang naman mga ganyan, no? Mga desire din sa buhay natin, mga bagay na kalibutanan ba? Ano yung mga kalibutanan? Mga mas inuna pa natin kaysa sa Panginoon. Okay, so mas inuna pa natin magbigay ng panahon sa mga ganito, pero hindi natin inuna yung panahon. So, yun yung flesh, okay? Ano yung eyes? Last of the eyes.
You have your idolatry. So may mga ganyang bagay, no? Pangatlo, pride of life. Ano yung pride of life? Pride or purpose? Pride of life. Life. Oh. Yung ano, Well, mga material things. Yun yung nahulugan ni yun yung nahulugan ni Satan, yung pride, di ba? Pride. Mas mataas pa ako sa'yo, ano ako sa'yo, di ba? Ganun ba? ano ba ang ano doon? Pasok ba? Pasok ko yung ano doon, no? Yung mayabang. No? Humble, pride, boastful, proud. Proud. Isa na din siguro yan. No? So, yan yung mga bagay na pwede din nating iwasan. So, yun yung marami na mga bagay na magtitempt sa atin. Pero kailangan talaga nating i-avoid. Okay, so sa fault na word, palagi nating pakatandaan yung word na letter F. Ano yung letter F? Yan, kalimutan na. Fear of the Lord. Letter A. Acknowledge. Letter U. Understand. Letter L. Listen. Lesson to learn. Okay, so letter T. Temptation to avoid. Okay, so we are hoping and praying that in the midst of a crooked and perverse generation, every believers or every Christians must shine as lights in the world as children of God without fault. Okay, so let us shine. Hindi natin kakalimutan yung serve others with joy, having the same love, being one accord, of one mind, humility or humbleness, or to imitate Jesus in love and humility, and never stop recognizing the source, not yourselves. Embrace what is truth and that leads to Christ. Letter L, sa lights, love God and love others, intimate relationship with the Lord. Letter G, goodness of God, hope of eternal life, the truth and the salvation. Letter S, the fault. Okay, so we need also to fear the Lord, fear of the Lord, acknowledge the faults and the need of forgiveness. And letter U, understand the meaning of life. Lesson to learn, the last, temptation to avoid. So, yun lang po. I hope and I pray na tinuruan tayo ng ating Panginoon for this morning. Let's pray. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa binigay niyo sa amin na pagkakataon na learn sa inyong mga salita, Panginoon. Praying, Panginoon, na sana po tulungan niyo po kami, Panginoon, by your grace, by your mercy, Panginoon, and love, na mag-continue pa kami dyan sa iyong mga tilan, Panginoon. Lord, ito po yung samot dalangin, pinagpapasalamatan ng lahat. In Jesus' name I pray, Amen.